Pilipinas tiniyak na gagawin ang lahat ng legal na hakbang para maialis ang nakitang floating platform sa Bajo de Masinloc. Itsura ng naturang struktura isinapubliko ng National Task Force for the West Philippine Sea. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Angelic, pinaalis ng Pilipinas sa China ang semi-permanent floating platform na nakita sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ipinakita ang itsura ng naturang istruktura sa press conference ngayong araw ng National Task Force for the West Philippine Sea. Noong May 21, may dalawang Chinese research vessel ang namonitor sa southeast entrance ng Bajo de Masinloc. Matapos ito ay naobserbahan ang floating platform noong May 25 sa satellite imagery na nakumpirma sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasunod na araw. Mula May 28, araw-araw nang nagpapalipad ng eroplano ang PCG at AFP para i-monitor ang presensya ng naturang platform sa Bajo de Masinloc. Ngunit paulit-ulit ding nangaharas ang mga helicopter at fighter jet ng China. Pero naipagpapatuloy pa rin ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc kung saan may nakita mga tao sa floating platform kada inilipat ito ng posisyon. Namataan din malapit dito ang isang antena habang umabot na sa 4 ang mga boya sa loob at labas ng bahura. Ilang diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China para igiit na illegal ang paglalagay ng floating platform. Only the Philippines has the right to place or construct structures and conduct activities in Bajo de Masinloc. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization is not only a violation of the sovereignty and jurisdiction of the Philippines, but is also inconsistent with international law. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Bajo de Masinloc. Ayon sa NTF, WPS, may tuturing pang espekulasyon kung may posible ng reclamation activity sa Scarborough Shoal at sa ngayon ay posibleng bahagi lamang umano ng illegal na marine scientific research ang pananatili ng floating platform. The mere fact that what we are seeing there are all Chinese research vessels and there are no presence of PLA Navy vessels there, I would like to put it that way. I think this is still a civilian, illegal MSR that is being conducted. Sa kabila nito, tiniyak ng NTF, WPS na gagawin ang lahat ng legal na hakbang laban sa nakitang floating platform. The nightmare of mischief is still there. Okay, that's why the position of our government, basically, nandun yung ating president, and we will not lose even an inch. Basically, it's a lessons learned. That's why we are saying that the Philippines will do everything it can based on international law, based on diplomacy, and based on our national interest. The integrity of the national territory will remain. That will include monitoring right now developments on Bajo de Masinloc, and we are closely monitoring that through an interagency effort. Angelic, regular ang pagpapatrolya ng mga asset ng Pilipinas sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea sa dagat man o himpapawid. Wala namang nakitang dredging vessel sa paligid ng Scarborough Shoal at naroon pa rin yung dalawang Chinese research vessels na nakita nga bago mamataan ng mga otoridad yung floating platform. Yan ang pinahuling ulat. Balik sa iyo, Angelic. Maraming salamat, Patrick De Jesus.